Sir. Sir, kamustahin lang natin yung, nabanggit 'no, itong ni dating Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio, na isang, malaking bitag ang, inaasahang joint oil exploration ng Pilipinas at China sa parte ng, West Philippine Sea, attorney. Hindi mali 'no, hindi naman mali si Justice Carpio 'no. Talagang posibleng bitag ito. Puwede pa natin idagdag na tama rin yung warning ng armed forces natin 'no. Sinabi ng armed forces natin na hindi mapagkakatiwalaan ang Communist Party of China Hmm, when it comes to negotiations kasi alam nila first hand na yung sinasabi ng Beijing, hindi naman ito usually ang ginagawa nila, no? So, both yung warning ni Justice Carpio and also yung warning ng AFP ay hindi dapat baliwalain yan ng Marcos administration, no? Hindi dapat isang tabihan ng civil society, hindi nyo dapat isang tabihan kayong nasa media. Those warnings must be taken seriously, especially when it comes to itong sinasabing possible joint exploration between us and China. mm. Yes, attorney. So dito attorney 'no, talagang, mayaman sa likas na yaman lalong-lalo na din sa langis itong, West Philippine Sea natin. At, anong, nakikita nating mga legal at ekonomikong, panganib ang maaaring idulot din sa Pilipinas, itong maaaring, kapag, maisagawa itong joint oil exploration, particularly sa West Philippine Sea, attorney? Ang ganda ng tanong mo, Oliver, no? So, doon sa aspetong legal, syempre, ang panganib dyan ay lumabag yung kung ano man yung terms ng joint exploration na to ay hindi ito sangayon sa ating konstitusyon, no? Katulad nung nangyari noong joint exploration na ginawa ng dating administrasyon, if I'm not mistaken, ni President Arroyo, ito ay hindi pumasa sa Korte Suprema, no? So it was declared unconstitutional. So isa yan sa mga panganib na dapat nating bantayan, no? Pagdating doon sa terms and conditions noong potential joint exploration agreement na dapat sang-ayon ito sa ating konstitusyon. Of course, yung economic risks uh, relates to meron nga ba tayong makukuha talaga na benepisyo, no? Kasi Mm, baka mauwi tayo sa sitwasyon na ang lahat ng benepisyo ay mapupunta sa China, no? Sa kanila lahat ng makukuhang oil and then ibebenta nila sa atin as fuel, no? mm. So hindi rin tama 'yon, right? Hindi rin makatarungan 'yon. So that's also a risk that our government must be aware of and cognizant of, no? Kaya nga Oliver, napaka-importante na there is full transparency Mm, in the negotiations and also in the activities that come after. No? So hindi pwedeng itatago ito sa atin. No? Hindi pwede yung meron ng pag-uusap behind closed doors. No? Parang yun nangyari dati sa administrasyon ni Pangulong Duterte na nagulat na lang tayo, meron na palang gentleman's agreement, no? mm. Between him and President Xi. Hindi pwedeng ganun. No? This time around, the government must ensure full, unhindered transparency. Dapat bukas sa inyo, sa media, bukas sa civil society, lahat ng mga pangyayari. Yes, sir. Sir, bakit kaya na kailangan pa ng if ever joint exploration? Hindi ba kaya ng Pilipinas na siya na lang mismo ang, gagawa ng eksplorasyon diyan sa nasabing West Philippine Sea? Kasi
talagang sinasabi natin na sa atin talaga yung West Philippine Sea. Bakit kaya kailangan pa ng sanib o diyan na sa China or joint diyan sa China sa explore ng langis diyan sa West Philippine Sea, attorney? Well, ang nakakalungkot na sagot sa tanong mo, Oliver, is that hindi natin kaya mag-isa, no? I mean, that's just a reality, no? In terms of technical know-how, maybe yung mga tao meron tayo, but yung mga materyales, yung equipment, yung mga barko, and yung mga ibang ibang advanced gadgetry and etc. Yun, wala tayo noon, ano?